Pakibati po yung inyong mga kasama, you are the source of blessing. You are the source of blessing. Kala ko po dati, yung assistant pastor po, mag-a-assist lang talaga sa pastor, ganyan. Magtitimpla ng kape, ganyan. So, hindi pala, kailangan din pala magbigay ng mensahe. So, amen. Hindi ako na-inform. Diba? So, yung title po ng ating message, A Life of Worshipper. Tama naman po yung spelling, no? Ayan. So, basahin lang natin ulit yung ating verse sa Filipos 2:9 hanggang 13. Sabi sa 9, dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod, magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon na ikaluwalhati ng Diyos Ama. Sa 12, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pagsunod, noon ako'y kasama ninyo, lalo kayong magiging masunurin, ngayon ako'y malayo na sa inyo. Pagsungkapan ninyong maging ganap ang inyong kalitasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. And last, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. So, can we imagine po, no, sa verse 9 pa lang, ang pangalang Jesucristo po ay name above all name. So, dakila po sa lahat ng mga pangalan. Diba? Kaya po tayo nandito, kaya po tayo nag-worship because nasa atin si Jesucristo. And then sa verse 12, yung ating buhay ng pag-worship ay nagbibigay ng kaluwalhatian po sa Diyos. Ibig sabihin po na nagbibigay tayo ng glory. Bakit po? Kasi tayo po ay may kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ibig sabihin po nun, yung kaligtasan po na binigay sa atin ay natutupad. Kaya po tayo nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. And then yung 13, gagawin natin yung nais ng Diyos. Hindi yung nais natin. Gusto niyo ba yung nais ng Diyos? Amen ba? Amen. Yung will of God. Yun po yung ating pinapahayag dyan sa Filipos 2:9 hanggang 13. Sa ating pong introduction, yung tinatawag po na three kingdom. So, dito pala sa mundo, may tatlong klase ng kaharian. Now, number 1, yung kingdom of the world. Centered on food, clothing, and shelter. So, wala pong masama, no? Kasi ito naman po talaga yung basic nating pangangailangan. Yung food, yung shelter, tsaka yung ating sosuotin. No, ito po yung ating daily need. Lalong-lalo na po yung pagkain, no? Para po tayong, hindi po tayo, takot po tayong magutom. No? And ito po yung nangyayari ngayon. Ito po kasi yung sinasabi ng mundo. Ang sinasabi ng mundo, ang kailangan mo lang is yung tatlong bagay na, itong tatlong basic na mga bagay. Ito po yung tinuturo ng kaharian ng mundo, and alam ko po, ito rin po yung kailangan natin. Ito rin po yung problema natin sa araw-araw, ito rin po yung ating inaalala. No, kasi 100% kailangan naman talaga natin itong mga bagay na ito. So, pero ito po yung nagiging standard ngayon ng mundo. Ito po yung nagiging basis ng mundo na ito yung itinuturo nila, ito lang yung kailangan natin, yung mga basic na bagay na ito. And yung ganitong klase po na itinuturo ng mundo, magiging worse pa po ito. No? Magiging worse. Diba, last time may sunog po sa Biason, no? Nasa 40 plus po yata na bahay yung nasunugan. So, for sure, ito yung kanilang kailangan sa mga oras na ito. At isama din po natin yung ating mga kapatid doon sa lugar ng Biason. Sila po ngayon ay nasa NHA
na naka-evacuate. So yan po yung isa sa tatlong kingdom o yung kingdom of the world. And then yung pangalawa po, kingdom of Satan. Unbelief, self-centered, enemy of God. So ito po yung serious problem, yung kingdom ni Satan. So last camp po, pinag-usapan natin yung tatlong organization kung naaalala niyo po. Diba yung tatlong organization, yung Freemason, yung Jewish, tsaka yung New Age movement. Sila po yung nag-ahari ngayon sa mundo and lahat po ng tatlong organization na to, sila po ay under ni Satan. Diba? Ano po yung layunin ng tatlong organization na ito? Ano yung kanilang layunin? Na alisin ang Diyos sa buhay ng bawat tao. Yun yung layunin po ng tatlong organization. Magkaroon ng pagiging self-centered. No? Ang tinuturo nila ay mawala na ang Diyos sa buhay ng bawat tao. Ano pa? Maging kaaway ng Diyos. I guess nangyayari na siya ngayon, no? Nangyayari na po ito, yung kingdom of Satan sa mundo. Ano pa? So, ang tinuturo po nito ay okay lang na mamuhay ka. No? It's perfectly fine na mamuhay ka na wala ng Diyos. No need to believe in Christ as your Savior, as the only solution. Ito po yung itinuturo ng tatlong organization na ito at nang nasa ilalim po nito is yung kaharian ni Satan. And then yung last po is yung God's kingdom. Amen. So the kingdom of God, children, worshiper that recognize God's rule and sovereignty. So we are blessed po kasi nandito po tayo sa kingdom of God. Do you agree po ba na tayong lahat dito ay nasa loob po ng kaharian ng Diyos? Amen. Kaya nga tayo nandito eh. Diba yung last week message po natin, yung verse is 1 Corinthians 3:16. Diba? Anong sabi doon? Hindi ba ninyo alam na kayo ay kaharian ng Diyos? Okay? Kayo ay kaharian ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Amen. So, panghawakan natin yun na ako pala ay kaharian ng Diyos. Kaya we are blessed na wala tayo dun sa dalawa, nandun tayo sa importanteng kingdom. Amen. Amen. Number 2, the blessing of worshiper. The status, authority, and 7, blessing. Diba? So tayo din ay tinawag bilang mga tunay na mga sumasamba. Bakit? Kasi meron tayong identity, meron tayong authority sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Diba? Meron tayong tinanggap na 7 blessing. I guess kompleto na yung 7 blessing, no? Tayo ay anak ng Diyos, ang banal na spirito ay kumikilos, we have answered prayer, meron tayong authority to break down Satan's work, meron tayong blessing of angels, kumikilos yung mga anghel, meron din tayong citizenship of heaven, and yung last, tayo ay tinawag bilang mga witness. Amen. So yung 7 blessing na yan, meron na tayo. Pag sa tingin nyo, kulang pa yan, kailangan nyo kaming kausapin. Diba? I-message nyo kami. Parang kulang po ito, Pastor Mark, Pastor MK. Parang hindi po sapat yung 7 blessing. No? Kailangan namin kayong kausapin kung kulang pa din yan. So ano pa? Number 3, God's desire. Glory. 1 Corinthians 10:31. Anong sabi dyan, di ba? Lagi natin pinapakanta sa mga bata. Whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Diba? So gagawin natin lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Sabi sa Ephesians 1:6, sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Next slide.
And sa 12, kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. And yung 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang lubos, ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Sa gayon, pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Amen po. So, napakalinaw naman po nung binasa natin na yung nais ng Diyos o yung God's desire is makapagbigay ng kaluwalhatian at papuri sa Kanya. So, whatever you do, di ba, whatever you choose, kailangan yung ginagawa natin ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kahit yung lowest of lowest situation mo or highest of highest na sitwasyon mo, dapat nagbibigay pa rin ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Amen. And then, next. Ayan yung word. Glorify through the enjoyment of fulfillment of the word. Prayer, glorify through enjoyment of answered prayer. And then evangelism. Glorify through the enjoyment of witness, watchman, life of conqueror. So ito pong tatlo na ito po yung most important or basic action na maibibigay natin para magbigay tayo ng papuri sa Diyos. Diba? Naaalala nyo nung dati meron tayong tinatawag ng today's word, today's prayer, and today's evangelism. Sinesend pa namin yan sa pastor na ito po yung binasa kong Bible, ito po yung prayer ko. Diba? So, importante na tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay mga remnant, pilgrim, watchmen, and ito yung magbibigay talaga ng kaluwalhatian sa Diyos. Yung ginagawa natin na ito. Amen po. Proceed na po tayo sa ating main message. Very important po ito, tatlong bagay na ito. Number 1 po, the life of worshiper desired by God. Diba? A life centered on the Word. Diba? So ano ba talaga yung ninanais ng Diyos sa atin bilang mga tunay na sumasamba? Diba? Ayan o, ang buhay na nakasentro sa salita ng Diyos. Amen. Diba dapat yung buhay natin nakasentro sa salita ng Diyos? Meaning covenant, gospel-centered life. Sabi dyan, healing and restoration, life and power, only life, uniqueness, answer of recreation. Ang ibig sabihin niyan is panghawakan natin yung covenant ng Acts 1:1-3-8. Ano yung Acts 1:1-3-8 kung naaalala nyo pa? Only Christ, only Kingdom of God, and only Holy Spirit. Amen. Diba? So kailangan panghawakan natin si Kristo lang, ang banal na Espiritu lang, at ang kaharian lang ng Diyos. Kasi ito yung only way para tumanggap tayo ng healing, restoration, and power. Diba? Ito yung covenant or gospel-centered life. Nakapaloob dun sa tatlong only. Diba? So, paano ba ako tatanggap ng healing, ng restoration, kung wala itong tatlong bagay na ito? Diba? Pag kayo po ay nakareceive ng healing, restoration, power, nang wala yung tatlong only, ano yan, 100% po yung lie. Diba? Hindi po totoo yan. Kasi doon po sa only Christ, Kingdom of God, and Holy Spirit, doon lamang po tayo tatanggap na tunay na kagalingan. Amen po? Amen. And then, sa number 2, faith-centered life. The life of righteous person. Diba? Sabi dyan sa Ephesians 2:8, lagi po natin itong nalilinig. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Amen po? Because of goodness of God, dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ay merong faith-centered life. Hindi po emotion-centered, no? Huwag po tayo masyadong emotional. No, hindi po success-centered o hindi po tinatawag na self-centered or people-centered. No, yung buhay po natin hindi nakasentro sa sasabihin ng ibang tao. Ang buhay po natin ay nakasentro sa ating
pananampalataya. Amen. Amen. Rome 10:17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng tungkol sa pangangaral tungkol kay Kristo. Diba, alam ko lahat dito makaka-relate kasi paano ba natin napapalakas yung ating pananampalataya kung hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos? Amen. Diba, paano ba tayo nagkakaroon ng strong faith kung hindi tayo patuloy na nakakarinig ng salita ng Diyos? Diba, sila Aldrin, sila Jazz, sila Joanne, lahat tayo. No, kaya tayo nandito kasi pinapalakas natin yung ating mga pananampalataya. Amen po ba? Amen. Napaamin sila. So, Habakuk 2:4, ito ang mensahe. Next slide. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So, may hambog pa ba dito? Diba? Bakit may hambog pa dyan? No? So, we are all righteous. No, lahat tayo ay righteous na because of faith alone. Amen? So, wala na dapat hambog. No? So, Galatians 3:11, malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Gusto niyo pa bang mabuhay? Amen. So, baka ayaw niyo ng mabuhay. Diba? So, kung gusto niyo pang mabuhay, kailangan magkaroon tayo ng faith alone. Amen? Amen. And then next po, pulpit-centered life. Church pastors-centered meditation. So, sa awit, di ba? Awit 1 hanggang 3. Sabi dyan sa 1 and 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon, at mamumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin, sila'y magtatagumpay. So, kung gusto niyo pong magtagumpay, dapat lagi po tayo nakatanim sa tabi ng ilog. Diba? Yung sa tabi ng ilog, wala nang problema dun eh. Ayahay na lang yung buhay doon. So, ano yung ilog na to? Walang iba kundi yung salita ng Diyos. Amen. Amen. And then, yung simbahan po natin ay pastor-centered, no? Ang ating pong isa sa mga layunin ay makapagtatagpo ng mga pastor. Hindi po tayo pwedeng magbukas ng mga simbahan nang walang pastor. Yun po yung pinaka-importante. No? Kaya lagi nating ini-encourage kayo na, di ba yung pulpit message, buong linggo natin siyang pinagbubulay-bulayan. Kasi yung buhay natin dapat nakasentro sa mensahe natin sa pulpit. Amen. So, may nagsabi nga po, mga 3 na po yata yung nagsabi sa akin, Pastor, gusto ko rin po maging pastor. Diba? Andito yata yung isa. Diba? Pastor, magpastor na rin kaya ako. No? Kailangan niyo pong manalangin. No? Like a lot. Sobrang daming panalangin. No, ako po ay 5 taon po yata akong nanalangin. No? 2019 po ako. 5 years in the making po bago po ako nag-decide. No? Kaya 2019 po yun. And lagi po sinasabi ni Pastor, ano, may answer ka na ba sa prayer mo? And sabi ko, I'm still praying pa rin po. Diba? So, kailangan natin makapag-establish po ng mga pastor na kung saan gagamitin sa ibang lugar. Amen? So, yun po yung ating word-centered life. And number 2 na po, prayer-centered life po. A life with the Holy Spirit, a life enjoying the work of the Holy Spirit, a life of spiritual victory. So, self-explanatory naman po, no? Yung prayer-centered life is enjoying the work of the Holy Spirit. Meaning po tayo ay dapat nananalo sa spiritual
battle. Amen. Dapat lagi tayong nananalo sa ating pakikipaglaban spiritual. Now, if you don't have prayer-centered life, and hindi mo na nai-enjoy yung prayer, like yung sinabi ko before, yung atake ni Satan o yung deception ni Satan, diretso sa'yo. No, hindi mo napansin, hindi ka man lang nakailag. The moment na hindi ka na nakakapag-pray, isa lang po ibig sabihin niya, you are being deceived po by Satan. Diba? So, basic po kasi sa atin yan. Ano pa? He dwells in you for salvation and enjoyment. So, ibig sabihin po ng prayer-centered life, enjoyment of prayer and salvation because of Christ. Amen. Amen. Diba? And God builds a baptism for me, church, and the field, God's platform, watchtower, antenna, and the Holy Spirit. So, doon pa lamang po tayo may establish bilang mga baptisan. Pag tayo po ay nagkaroon ng prayer-centered life, wala po tayong choice kundi magiging baptisan po tayo sa sarili natin, sa church, at sa field. And doon po tayo magiging watchtower and antenna. Alam niyo po ba yung antenna, di ba? Signal. So, pag wala kang signal, mahihirapan kang makipag-communicate. Diba? So, importante na tayo ay maging mga antenna. And then, imposible lahat yan kung wala tayong prayer-centered life. No? Imposible yan. Huwag nyo na lang din anuhin kung wala tayong prayer-centered life. Next, He allow you to will up for God's good pleasure. Amen. Sabi sa verse 13 nung binasa natin kanina, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisip at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. Diba? For the salvation of souls and the glory of God. Diba? Ano ba yung magbibigay ng glory sa Panginoon the most? Diba? Ano yung magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos? Walang iba kundi yung kaligtasan ng bawat kaluluwa. Diba? Walang iba kundi maligtas ang bawat kaluluwa, lalong-lalo na po yung ating next generation. Amen. Diba? Yung ating next generation. Ano pa? He gave us word prayer topic and encourage us to continue praying. So, kaya lagi tayong binibigyan ng Diyos ng kanyang salita. Lagi niya tayong binibigyan ng mga prayer topic kasi we have to pray continuously. No? Kung wala po kayong prayer topic, mag-isip-isip na po tayo. Diba? Wala po akong prayer topic pag forum. Diba? So, we need to have prayer topic. And then set, the response continues to be edited, planned, and designed. So, ibig sabihin po nun, God will give us continuous response na kailangan nating i-edit. Ibig sabihin po nun, yung mga tinatanggap nating salita ng Diyos, kailangan nating i-arrange. No? Ano pa? And magkaroon tayo ng plan based on God's Word and we have to design it. Ano pong ibig sabihin nun? System. No? Kailangan palagi ng system. Lalong-lalo na po sa ating simbahan, sa NHA, sa Biason, sa EBSA, sa Sampaloc, kailangan po may sistema po. No? Yun po yung ibig sabihin yan. And ano yung mangyayari? Next one. Ano yung mangyayari? At this time, the Holy Spirit works beyond time and space. He gives unprecedented answer to me, the church, the field, even in our academics, transcending time and space. So, magpapasukan na po ulit, no? Magpapasukan na po ulit. So, this is the best time to pray para bumilos ang Diyos sa inyong studies. No? Yung answer of transcending time and space, dapat ma-experience nyo, lalong-lalo na doon sa mga papasok sa school. Diba? And then,
Dahil dyan, patuloy tayong tatanggap ng paggabay ng banal na Espiritu. We will continue to receive guidance of the Holy Spirit. Kailangan lang nating sumunod sa Kanyang salita at patuloy lang tayo manalangin. And then, important yung mangyayari, yung mga absolute impossible, gagawing mga absolute possible. Diba sabi nga sa kanta, nothing is impossible. Diba? And yung nothing, magiging everything. Diba? And then yung nobody, magiging everybody. Diba? For example po yung nangyari sa Red Sea, sa Jordan River, sa Jericho Wall, lahat po yun impossible. No? Kung andun tayo, baka hindi ka na lang talaga nagsalita kasi imposible po talaga. Diba? Pero lahat ng imposible na ngayon, naging absolute possible. So, ganun din po sa atin. No? Kagaya nung nangyari sa Red Sea sa Israel, lahat po ng nothing will surely become everything po. So minsan, if you felt nothing, if you felt nobody, mag-isa ka lang, diba? Yung answer na to ay nag-start na sa buhay mo. Na magsisimula na siya. Amen. So number 3 na po tayo. Life of answer. Life of a witness or disciple. A person where he or she must be a disciple. So, the moment na ma-enjoy na natin yung word life, word-centered life and prayer-centered life, yung result po nun is life of being a witness. Na wala po tayong choice kundi maging isang true disciple. A life which the covenant of Christ become imprinted, rooted, and nature. So dapat yung covenant ni Kristo maipamuhay natin, yung mensahe ng buhay ni Kristo ay mag-imprint, mag-root, at maging nature natin. Diba? So, I know we have different nature. Yung nature po kasi kahit minsan hindi mo naisipin, ginagawa mo na lang. Diba? So, ganun din. Dapat yung mensahe ng buhay ni Kristo ay maging nature natin. Amen? Amen. Parang ayaw mo. Ano po ba? Amen. Ayaw yata eh. So ano pa? The Covenant of Calvary, Mount Olive, and Mark's Upper Room. Diba? So naituro namin to before na ibig sabihin yung important place sa bundok ng Kalbaryo, bundok ng Olivo, at sa Mark's Upper Room, dapat na-penetrate sa pagkatao natin. No, dapat nag-ano siya, nagiging active. Alam niyo po ba yung rabies, di ba? Kailangan magpaano agad kasi mabilis siyang kumalat. So, dapat yung tatlong lugar na ito, yung covenant dito sa tatlong lugar, maging active sa buhay natin. Amen po? Ibig sabihin po nun yung restoration of Garden of Eden. Diba? So, can you imagine po kung nandun pa rin tayo sa Garden of Eden? Diba? Hindi lang natin naabutan pero andun na lahat. No? Andun na lahat. Yung blessing of blessing ay nasa Garden of Eden. Kaya kailangan po na ito ay mai-restore po sa buhay natin. Amen. Amen po ba? Kailangan ma-experience natin yung restoration of Garden of Eden. And then number 2, a life of doing what we need to be done first. Sa Matthew 6:33, work of the kingdom of God. So, meaning to say po, yung buhay natin, ano po ba talaga yung pinaka-importante? Ano ba talaga yung unang kong dapat ginagawa? So bilang tayo po mga anak ng Diyos, tayo ay kingdom of God, ano ba yung aking priority based on my daily actions? Diba? Ano ba yung aking priority sa araw-araw mo pong ginagawa? Diba? Is it something po na
naglilid po ba sa God's kingdom? Is it something na papunta sa God's kingdom? O ito ay papunta sa worldly kingdom? Or worse po, pabalik dun sa Satan's kingdom? No? So we need to ask yourself. And inaalaw ba natin yung Holy Spirit to work on us? O inaalaw natin yung ating flesh, yung ating katawan, na ma-overcome po yung work ng Holy Spirit? Diba? So, dalawa lang po yan. It's either ikaw yung ma-overcome ng flesh mo, o yung Holy Spirit yung makaka-overcome sa'yo. So, importante po yung, yan po yung ating ipag-pray po. No? And then, evangelism and mission are the righteousness of Christ. Meaning po yung evangelism and mission ay dapat nagsisimula po sa buhay ko. Sa buhay ko, sa buhay nyo, at sa buhay natin lahat po. No? Ibig sabihin po nun, yan po yung righteousness of Christ. The work of the Holy Spirit, mobilizing angel, binding Satan, coming into the kingdom of God. And then yung 237 healing, world evangelization, and yung tatlong quarter po. Ano po ibig sabihin nun? Lahat po ng ito ay magte-take place. No, magte-take place po yan if may experience po natin yung buhay bilang isang witness. Amen po ba? Amen. Amen. So ito na po. Ito na po yung pinakakaantay nyo. Diba? So, conclusion na po. Diba? No? Amen po ba? Amen. So, number 1, let's enjoy a life centered on worship. A true worshiper is already a witness to praise and glory of God. Meditate on the Word, focus on prayer 3, and win enjoying the field. Diba? Ano pong ibig sabihin nun? Yung ating pong worship life centered ay ang nakapaloob po doon is yung word-centered life, prayer-centered life, and then yung life natin bilang isang witness. So when we enjoy it together po, hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng dalawa lang. Dapat yung tatlong pong ito ay natatamasa natin so that we can confirm po that we are true worshiper po. We can say that 100% that I am true worshiper po. So, can we say it together po? I am true worshiper. I am true worshiper. Diba? So, and then what will happen? What will happen? It will give highest praise and glory to God. Diba? Magbibigay siya ng pinakamataas na pagkaluwalhati sa pangalan ng Diyos. Amen? And this will be our great answer. Dapat nagpapatuloy po ito sa akin, sa aking simbahan, sa field, lalong-lalo na po sa ating next generation. Ang tawag po doon, movement. Diba? So, gusto niyo po bang makasama sa movement? Amen. So, yan po yung ating mensahe ngayon. And nawa panghawakan natin itong pinaka-importante tatlong bagay na ito bilang tayo ay nakapaloob po sa kaharian ng Diyos. So, may I invite everyone po, let's all stand po and let's pray po. Pag-pray po natin na may restore po sa buhay natin yung being word-centered life, prayer-centered life po, and then yung life of being a witness. Hindi po sa loob lang ng simbahan, no? Usually, dito po tayo nagiging powerful, no, sa loob ng simbahan. Yung tatlo pong ito na sinabi ko, kailangan po yun sa labas. No? Sa labas po talaga yan makikita, hindi po sa loob ng simbahan. So, let's all pray po. Let's pray, Lord God. Salamat po ulit sa mensahe na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, dahil pinaalala mo sa amin, Lord, that
kailangan kami ay nakasentro lamang sa iyong salita, Panginoon. Na yung buhay po namin ay dapat nakasentro sa panalangin, and patuloy po kami mabuhay bilang iyong mga witness, Panginoon. Simula ngayon, Lord, patuloy namin ma-enjoy na kami ay nasa loob ng iyong kaharian. At ito po ay nadaloy, Panginoon, hindi lamang po sa loob ng aming simbahan, maging sa labas po, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming pong field na binigay mo sa amin, even sa aming pong pag-aaral, sa bawat trabaho, Panginoon, dapat ito po, Lord, at yung ang nakikita sa aming Panginoon. Lord, simula ngayon, ang buhay ng bawat isa narito ay makapagbigay sa iyo ng pinakamataas na kalwalhatian at pinakamataas na kapurihan, Panginoon. Amen. Simula po ngayon, Lord, patuloy namin ma-enjoy yung aming calling as a true witness and true disciple, Panginoon. Once again, Lord, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, at lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's all sing po.